Bago madadali yung sa ano, no? Lipad muna. Ganito yan. Yan. Nagka-design siya, oh. Kailangan pong tanggalin tong malambot na ano. Talagang yan ang problema sa akasya. Ayan, malambot. Tanggal. Ayan na, magandang buhay na naman. Nakapagpatubig po pala ako kahapon, mga farmer. Ayan, oh. Hindi ko lang alam kung medyo maingay din kasi kaya istorbo din sila. Pero ayan, oh, kahit papano tumaas-taas po yung tubig kahapon nung habang kami ay pumunta ng buffet. Iniwanan ko lang muna. Siguro mga isang dangkal din ang naitaas. Ayan. Tapos tuloy pa rin ang paggawa nila ng patubig natin dito. Hindi ko lang alam itong PPR bang ito, yung iniinit din ba ito o dinidi? Ginagamitan lang yata ng Neltex. Parang hindi siya yung original talagang PPR na yun ginamit natin. Yan ba, Jun? Neltex lang? Ha? Ano no? Ah, heater din. Mas maganda, wala nang kawala. Kaya lang, maganda sana nito nakaalo lang sa baba, no? Kasi yung bigat niyan, Binabahan na ko. oh, mas maganda na yan, nakaano lang. Yun nga lang yung poste. Ha? Matibay. Sing tibay ni Kongkong yan. Ha? Bago madadali yung sa ano, no? Lipad muna. Ganito yan. Yan. Ito kami sasak. Hanggang saan lang kaya yung 25 ano? Hindi na po, nakasukat na. Nag-order na po ako, parating na. Ah. Kasi maganda medyo makarating doon sa dulo. Sa may kulungan ng gato kaya? Hindi naman. Oh, malapit doon siguro. Order ko hanggang doon. Oo, mas maganda. Kailangan pala natin magtanim ng mga sili-sili kung ano. Pakamal ng sili ngayon. Yung yung labuyo 1,000. Muli na bili 900. Ito, lilinisin na natin siguro to. Bawasan na natin yung talbos. May isda pala ako doon. Kung ilabas yung isda. Naku. Anuhan natin to at kailangan natin takpan kahit papano kasi naghihinugan na po yung mga papaya. Pero sensya na, ayan, inipit ko lang yung camera. Kahit papano, ayan, takpan natin kasi binubutas po yan pagka naghihinog-hinog na. Ito nga pinitisan ko na ano na naman, ayusin lang o baka ilipat. So ito tingnan nyo, maganda na. Yun nga lang, kailangan pong linisin. At tingnan nyo naman ang lupa, tigang na tigang. Kaya gusto ko pong makapagpatakbo ng tubig dito. Ayusin natin kasi nasira na. Yung kulay blue, mabilis masira. Ayan, tingnan natin kung hanggang saan yung tubig. Ayan, malalaki na yung isda, oh. Dami ding ayungin. So, malaki pa sana ang ano. Patubig pa siguro tayo. Tubig pa tayo. Ganda ng tubig, oh. Sarap mamingwit, Sunod pang gagawin, kailangan pong bawasan yung syempre, yung masyado na pong mataas yung marami, makapal yung kangkong. Masyado na pong makapal yung kangkong kaya kailangan din bawasan talaga. Sabi ko nga hanggang dyan lang siguro. Hanggang doon sa may mangga. Kailangan mahila na itong hanggang doon. Tapos yun doon tanggalin na din. Sa bala ito, open lang para meron silang silungan doon. Ay, yung mga saya nila, oh. Bago ang nadagdagan na naman ng tubig. Gusto ko mamingwit bago po sana tawag dito pakain. Gusto ko mamingwit. Separate vlog na lang natin, mamingwit tayo. Kailangan malinis to.
Ito ang hinahabol natin. Ito po sa mga gusto ko pang project, sana matambakan to. Kahit siguro hindi na ganun kapantay, mga hanggang dito ang tubig, pwede na. Kahit hanggang dito lang, oh. Ganyan lang yung tambak natin para medyo pa ganun naman. Pwede na siguro yun. Wag lang ganito, oh. Parang, di ba? Madagdagan natin. Problema yung lupa kasi. Hirap maghanap ng tambak na maganda. Hirap maghanap ng tambak na maganda. Tapos yung mga saging natin ay unti-unti na pong may namunga na. So ayun, kailangan din po ng tubig niyan. Sabi ko nga kay Junjun, paano kaya tayo dyan makakagawa ng parang binuksan mo nag-sprinkle na lang yung yung tubig para hindi na tayo masyadong mahirapan sa pagdidilig ba. Paano kaya? Tingnan nyo yung saging, oh. Sarap ng talbos na pula. Sabaw niyan, isda. Labas ako ng isda, mga galing pang Masinloc. Labas tayo. Ang oras pa lang, alas 10. Ilang bitas? Ibang klase ang PPR na to. Itim no? Matibay pero hindi siya talaga yung first no? Low end lang pero matibay pa rin dahil PPR, no? Hindi siya talaga yung kagaya ng mga nilalagay natin sa pero siya, parang mura naman. 160 lang ata. Matagalan na rin. Tapos si Nel, ayan natin lamesa niya. Nag-message na ako kay Nanay Christy. Sabi ni Nanay Christy, nakita ko anak ka na. Sabi ko na natin yung lamesa mo. Kinaganda naman yan, tuyong-tuyo na. Hindi nagagalaw yung kahoy. Live edge na. Pinalitan mo ng Nanel? Pinalitan mo ng upuan? Kahoy? Yung dito? Pinalitan mo? Hindi na. Paano to? Tatanggalin mo na lang? O kain mo na lang? Ayos na lang sa grinder to. Ito yung isa. Maganda dito kasi ang nagiging problema niya po sa akasya pagka hindi pa tuyo, bibiyak na ganyan. Kaya kung may mabibili kayong slab na sabihin nyo ng fresh pa, pinakamaganda, lagyan nyo po ng dito, parang pinaka support para hindi siya magbiyak. Hintayin nyo munang matuyo ng maganda. So wag yung paarawan, air dry lang. Never paaraw, kasi pag pinaarawan nyo po yan bibiyak yan. Mas maganda yung air dry lang siya, dahan-dahan nga lang, it will take time talaga, buwan or skin dry. Papasok nyo sa iba pinakukuluan, no? Yung iba naman parang oven, ganun. Pero mas maganda na yung air dry, pero matagal. Pag magulang naman po yung akasya, hindi basta-basta, lalo na kung diretso naman na ganun. Pero maganda na lagyan talaga para panigurado, kasi talagang may time, bibiyak talaga yan. Yung mga bumibiyak, maganda pag ganun yung hangin palabas sa bahay. Pag binaligtad nila, papatira ko yung ilalim para mas may protection sa
Bukbok. Kung ito ay malalagay mo sa indoor, maganda naman ang pagkaka-barnis. Matagal, maganda po yan. Nagka-design siya oh. Kailangan pong tanggalin tong malambot na ano. Talagang yan ang problema sa Acacia. Ayan, malambot. Tanggal. Yung sinunel yan. Ito naman yung ilalim eh. Ang ganda nga oh, may design. Silipin natin yung oh, meron din ano. Anuhan na lang ng ano. Parang design natin. Oo, bagay. Live edge eh. So ayan, silipin natin yung ginagawa nila. Ayan mga ka-farmer, abangan nyo po yung next vlog. Namingwit ako. Meron na po tayong almost 700 grams na red tilapia. Ito pinalinis ko na rin kay Kongkong para hindi na ako diretso na ilakad ko dito. Red tilapia mga ka-farmer, nasa 150 to 700 grams na yung pinakamalaki ko pong nahuli. Nakahuli ako ng 4. Kukuha kasi ako ng talbos dito. Ito na, ganda oh. Ano na? Hirap sumuot-suot dito ah. Babae mo ba yan? Buti nakakakuha kayo ng kuryente. Yan sa loob ko yan. Yan ang maganda sa PPR. Hindi papadurot. Didikit talaga. Oh. Yun no? Galing din nakaisip ng PPR talaga. Magkano isa? 200 din. Bagay. Mura na yun. Ha? Nagkaroon pa ng design. Oh, ayan, may design po siya. Natural eh. May butas. Okay, maganda rin naman. Ayan oh. Diba? Maganda oh. Nakinis na ni Nel yan. Ito, ganun din. Ano to, papatsyan mo pa? Hindi na. Yung kay Jomar. Parang kahit hindi na siguro. Linisin na lang na ano. Maganda din naman eh. Natural. Kumusta na sila? Mahirap din po yung ginagawa ni na Junjun dahil kumbaga tawag dito yung PPR, tapos ayun lalagyan pa po ng ayun o, lalagyan pa po nila ng mga gripo yan. So, wala na iharang dito. Buti naman at kumusta naman yung ating mga dahon? Ang gaganda na uli, ayan. So parang natapos na po yung panahon ng mga uwang, pero kailangan natin lagyan uli yan. Shoutout pala kay Ate Sol Magkalas. Oh, ang ganda na po ate. Okay na. Ayan, maganda naman ng ano. Parang may season din lang yung mga gumanda na uli yung mga dahon. Kala ko mamamatay eh. Nung nakaraan talagang halos sa linapa ng mga lintik na mga uwang. Parang tag-ulan, marami din ang lumalabas. Pero ngayon maganda na uli sila. Kumbaga naka-recover na yung mga dahon. Ayan o. Parang pag tag-ulan medyo ano sila, active. Ayan o, ganda na uli mga dahon. Ayan. So far wala na po yung mga nanginginain. Ayan, nandito yung yun, nandun na pala sila. Oh,
Very good ah. Layo na narating eh. Maganda sana ano ba? Ganda sana ano na. Tinali pa nila. Ano na? Parang walang gaanong uang ngayong kumakain ano kong. Yung buko doon sa akin kuya, sinunog ko yung ano niya. Alin? Namunga. Sinusunog daw nga. Sinunog ko yan. Tapos nagbunga. Lumitaw yung bulaklak niya. After ilang ano daw nagbubulaklak nga. Ito no, yung mga to no. May nakita nga ako sa ibang bansa, ganoon, sinunog tapos Una pare? ito yung mga ganito. Mila ko yan. Oh, hindi naman namamatay. Tapos pagka naano mo na after ilang months may bulaklak. Malay mo mamulaklak na to. Hello? Di naman kasi dwarf ito eh, pero Baka mo sirain kayo. Yan o. Lini. may bunga na yung ano mo ko nga. Oo, meron niya kayo. Alin? Puso. Awo? Apat na may puso niyan. Ang dami na napalaw. Ano to, latundan to? Oo, latundan lahat siya kuya. Ha? Latundan lahat. Latundan na may buto? Wala. Ayun din oh, tatlo na pala yung may puso talaga. Kongkong is the best ah. Dami na palang may puso sa ating mga latundan mga farmer. Ang latundan ayun din, mayroon din. Sabay-sabay na halos. Oh. Ayan oh. Ito, puso na din yan. Ayan mga ka-farmer, ang sinyales na puso na rin po ang lalabas. Kasi tingnan nyo oh, maikli na po yung dahon. Pag maikli na yung dahon, yan, kita nyo yan. Oh. Ayan. Pag maikli na po ang dahon, buntis na yan kumbaga. Sunod yan ay puso na rin. Pag maikli na yung huling lumabas na dahon, ay maikli na oh. Puso na. Kitang kita naman eh. Buntis na. So ayan po. Tapos ito, ganun na din yan. Sunod-sunod na yan kasi nainggit eh. Hindi ko lang po alam, pero alam ko latundan din ito eh. O di ba? Tapos may meron na tayo. Hindi na tayo mawawalan kasi pwede na tayong maglipat. Hindi na kailangan dumikwat. Di mo na kailangan dumikwat ng latundan kung sa bundok ah. Dami ng anak no. Ha? Pero masarap din yung ano eh, dikwat eh. Ayun dito oh. Oh. Kailangan maipaling mo yan. Ayan kuya. Hindi naman kukunin na yan. Magagalit ako sa kanya pag ginagawa. Hindi naman ano si Dodong. Ang laki din ng bunga niya no? Kuya, bago kasi. Na? Unang-unang Basal. Basal oh. Dapat nga yan medyo madilig-dilig din. Tapos konting abonong para yung 0060 kung yung pula. Yan ang fertilizer niyan. Di matatapos to. Bukas mag-isa ka na naman yan. Paano ba itong magagawin niya kung? Ay John. Dali na yung malinis Ha? na lang yung dudok sa kubo. Bagay gripo-gripo na lang no. Ba't ano siya? Puti tapos itim. Ne. Ano Hindi na na binakbak namin. PPR na itim yung ano. Parang may balot na itim na eh. Uy, ikot. Yan ang maganda sa PPR. Talagang ano. Back to Tulak. may nang assistant mo talaga eh. Kalimaki. Ilang dugtong na, hindi pa rin alam ang gagawin ah. Pati fitting sa kanila din galing, hindi? Yung iba ko.
Ay, masyas na. So every dalawang tubo may gripo, ne? Tatlo kuya, masyado malapit. Masyado malao. Tatlo pwede na. Basta importante, paano ko kaya gagawa ng paraan na iiwan mo lang yun? Meron kaya tayo na salpak tapos parang maka-invento natin pwede kang na? Yung gate valve. Ambilin mo na pala, gripo yung may yun. Yung lalagyan ng hose. Oh, may lagay ng hose. Dito, ibabalik ko. Oh, yun. Tapos pwede siya parang sprinkler na ang dating. Para pag nagdilig, iiwan mo na lang kahit sabihin mo 1 oras o 2 oras na nag-aano, di ba? Hindi na yung mano-mano. Kasi gustong-gusto ni Kongkong yun, yung nagdidilig na nakatayo, nangangarap lang, ne, Kong, ne? Ay, sarap. Uubos ang oras, nakaganon lang, na. Hindi, masarap naman magdilig. Ako paborito kong pagdidilig. Kaya lang natin yung mas mabilis na paraan ba. Iiwan mo lang. Tapos na. 'Di ba yung kunyari nag-sprinkle na dito, and then tigas na po kasi ng lupa. Tingnan niyo. Ito kasi pag nagdilig ka, hindi sapat yung ganun-ganun lang. Kailangan parang pinapabaha mo din yung tubig. Hindi sapat yung kaya gusto ko din sana na alam niyo yun, yung tubig po sana makaabot dito. Yung tubig pa natin sa pan. Kasi once na yan, gagapang yan kung malalagyan natin ng butas. Ito, papakita ko po sa inyo. Kaya gusto ko din pong kumbaga ayan, ganito farmer, ayan, kung gusto ko din po sana na kung mapapaabot natin ang tubig hanggang dito, ayan, mataas na ang tubig, pabor sa mga isda, at the same time sa mga halaman natin ditong itatanim. Kasi pagka umabot po dito yung tubig, let's say hanggang dito, may butas ka dyan, yung yung tubig nun, gagapang po yun papunta doon, makakarating yan doon sa natin, sa mga halaman. So makikita mo naman yung epekto nun. Hindi mo na kailangan magdilig kasi pag naghukay ka, sabihin mong 1 foot, makikita mo may moisture po, may moist yung lupa. So ibig sabihin nakakarating, pwede nating butasan, tapos dilig na rin at the same time. At the same time, yung mga isda natin masaya, diba, malalim, mabilis pong lalaki, lalong lalo na yung mga ayungin natin. Syempre, ayan, nakapag-sample na tayo ng red tilapia, masarap daw mga farmer. Ayan, actually siya talaga, actually para sa akin din parang wala din pong pinagkaiba sa lasa ng black tilapia. Pero according to Google, ang red tilapia daw po ay ang pinakamasarap na variety na species, di variety, species ng tilapia. Kumbaga, ayun, malaki ayun, laki. Nagtimbang po ako kanina sa kabilang vlog. Ayan, sa susunod pong vlog, abangan ninyo, nagtimbang po ako, may 700, almost 700 grams na po tayo. Doon ko nahuli sa may patubig, ang daming nakasalubong doon ko sila biningwit. Kabingwit ako ng 4, yung isa almost 500, yung dalawa 450 ata, tapos yung isa 500, almost 700 grams naman. So tingnan nyo diba, kung anuhan natin ito. Kasi tingnan nyo mga farmer, tingnan nyo, nagdilig po ako, nagpatubig ako kailan mo, tagal-tagal na rin pero tingnan nyo po, kikita nyo yan, nakikita nyo yan, may moisture, ayan kita nyo, basa, diba? So ibig sabihin, sisip in yung tubig, ayan
maganda. So hindi pa po yan umaabot, diba? Pag pinalagpas mo yan, aabot dito. Kaya maganda kung mapapaabot natin yung tubig dito. Pwede naman lagyan ng bakod na lang, magtutulos na lang po tayo ng mga bikal siguro. Makatipid tayo, puputulin na lang natin, pupukpok natin. Parang ano lang, harang lang. May plano na ako dito eh, na alam niyo yun nga, yung mga saging. Parang aanuhin po natin ito. Gagawin ko dito is maraming tanim-tanim po dito na ayan, kagaya po yan yung mga nyug natin diyan, 'di ba? Magiging ano to, magiging maluwag-luwag naman eh. Tapos yun doon sa paligid. Ang ganda. Tapos ito, susunod natin din yan, tatambakan din po. Yan yung mga naka-line up pong project ngayong parating na summer. Matapos na po natin itong island dahil inabutan tayo ng tag-ulan eh, hindi talaga natapos. So yan, matapos natin yan, matambakan. At si Junjun, mapalagyan natin ng simpleng harang din yan na tubo na lang siguro, no? Na alam niyo yun, simple lang na gawin natin parang kawayan din, yung paikot. Tapos sa gitna pwedeng may kubo, 'di ba? Malay natin, 'di ba? Pwede nating isama sa highlight ito. Ewan ko lang po kay Bebe kung gusto niyan lagyan ng kubo yan. Na, 'di ba? Kung gusto niya lang. Pero ako maganda din sana malagyan ng kubo. Tapos pwede kang ano, 'di ba? Mga kakain, malaking grupo, pwede mong i-offer 'yan. Napakagandang attraction, 'di ba? Kahit sabihin mo nang walang charge, ang importante may pupunta po sa kainan. Yun naman ang pinakahabol ko eh. 'Di ba? Hindi naman po laging natin pwedeng isipin na dapat nga may charge na din. Ay, ako naman po thankful na ako na yung kainan po ay may may pumupunta, may kumakain. So ayun, tingnan po natin, malay natin maayos natin yan, yung dito din, 'di ba? So we will see. At kung pwede rin natin gawin ng mini lang, yung simpleng staycation lang, kasi ayoko din naman po, alam nyo, natatakot ako. Hindi naman po ako against sa staycation project ni Bebe. Ang takot ako sa gastos. Kasi mga farmer, syempre in any naman po business, yung return of investment ang lagi mong iniisip. Babalik ba? Kaya bang bumalik? 'Di ba? Makakabalik ba? 'Di ba? So sabi ko, kung simple lang naman, gawin mong parang nature type lang, 'di ba? May parang mini campsite. May nakausap nga ako kasi nagpapalit po ako ng gulong. Meron din isa doon, bata pa eh. Resort din daw po ang kanilang sa Porac business ngayon. Ang sabi niya, maganda po yung resort, sir. Sabi niya, wala namang sabi niya, tingnan mo itong page namin, wala. Tapos sabi ko, yung swimming pool kasi mabigat. Hindi, kami lang, nag-hire lang kami, tapos sabi niya fresh lang, wala nang gamot-gamot, basta pag papalitan mo lang pag may magre-rent, mabilis lang pong mapampa. Makabi ko, pwede ba yung ganun? Oo, sabi niya, fresh lagi ang tubig. Tapos ang ginagawa namin, palayan, tinatapon namin sa palayan yung tubig daw pag naglabas. So pwede din naman dito, di ba? May fish pan ka naman, pwede mo ding itapon. So pwede nga tingnan natin. Ako naman po, ang ko lang naman is magkaroon pa po ng extra income at the same time added job sa mga tauhan, di ba? Kung sabihin mo na narerentahan po ng 2-3 times a week, di ba? So may ilang tao ka na nagmi-maintain sa paligid, naglilinis, so, may pasahod ka na. Tapos yung sa lechon mo, di ba, hindi na nagagalaw yung kita mo, o di makakaipon-ipon. Yun po yung iniisip ko din. So ayan, haba na naman ang kwentuhan. Ako lang pala nagkukwento. Uy,
Huwag kang magkakasakit. Ano na natin yung mga dilaw-dilaw na yan. Ito, kailangan na po ng dilig. Ano, Kong? Mga papaya, no? Niliit yung katawan, ano? Tuyong-tuyo na. Tuyo. Ha? Tuyong-tuyo na. Kailangan na ng dilig talaga. So, ibig sabihin, hanggang dito sa may guardhouse na ano kaya magandang gawin dyan sa anong yan, hindi nag-success tong ano, gansa, bahay ng gansa sana. Ay, farmer, dami oh, dami pa natin linisin, daming project na pending. Ayan oh, malaki pa nito. Malay natin. Ay, so ayan po. At tapusin na natin. Ayan, wala na pong masyadong kumakain ng ano. Ganda na ng ating pero magpapahulog uli ako ng ano dyan, ng bagong Magnum para sigurado. Laki na pala yung apo mo kung nakakaangkas na sabay ka na. Isang taon pa lang yon? Saktong isang taon, ano? Dalawa. 2 taon na. Birthday nung asyete ko eh. Pangalawang taon na. So ibig sabihin makulit na rin pala na eh. 2 taon kakulitan. Terrible to. Ay. So ayan, hanggang dito na lang po. At maraming salamat. Magandang buhay ulit. Uy, natanggal yung harang dito. O, hindi nalagyan. Mabalot natin kasi binubutas po. Oh. Yan oh.